Hello guys! Dahil 2024 na, may good news tayong mga domestic helper dito sa Hong Kong. Dahil ngayong 2024, nadagdagan na naman ng isa ang ating statutory holidays. Ngayong taong 2024, bali mayroon na tayong 14 days of statutory holidays. Diba? Nadagdagan ng isa. Dati, ngayong 2023, 13 days siya. So, nadagdagan ng isa, kaya 14 days na siya, 'di ba? So, pag-uusapan natin yan today kung ano-ano ang mga 14 days na statutory holiday dito sa Hong Kong. At ano ang isang araw na dinagdag. Public holidays yan ng mga Chinese. At red calendar yan sa kanila. So, kasali din tayo doon. Good news yun kasi nadagdagan na naman ng isa ang ating pahinga. Pero alam nyo guys, magastos din pag sige day off, sige holiday. Pero yung maano tayo ba, yung ma-refresh tayo na sa 1 week natin na stress tayo sa bahay ni amo or sa 1 week na pagod tayo, kahit isang araw lang man, maipagpahinga natin yung isip natin at katawan natin, di ba? Yun nga lang, kung ako rin, kung bibigyan din ako siguro ng option ng amo ko kung magtatrabaho ako or magdi-day off or mag-holiday, siguro pipiliin ko mag-overtime kasi isipin mo pag nag-day off ka, yung gastos mo sa food mo, morning, lunch, saka dinner. Tapos, kung mag-merienda ka pa dyan, o tapos transportation mo pa. Samantalang kung mag-overtime ka, babayaran ka na, wala ka pang gasto sa labas. Parang double pay rin yung tawag doon. Pero, kung alin man dyan sa dalawa na pag-overtime man kayo or parati kayong may day off, may holiday, okay pa rin yan para sa atin. Kung alin lang yung available, kung alin lang yung nataon na natin na amo, yun lang yun. Pwede rin akong parati kayong hindi pinag-day off or pinag-holiday, kahit na humingi na lang kayo ng once a month. At least may pera na kayo, mayroon pa kayong pahinga kahit once a month lang na yung ma-refresh kayo na makausap nyo man ang pamilya nyo sa buong maghapon, di ba? Ang isa na inanadagdag guys is December 26, a day after Christmas. Labas na natin yun. Kung noon, hindi natin yan labas, ngayon, labas na natin yan. Holiday na yan. O diba, after Christmas, may time tayong pumuntang park, magpahinga, mamasyal, at makipag-usap sa family natin. Kasi that time, hindi pa tayo yan nakaget over ng mga Christmas celebration sa Pinas. Yung iba, nagtitipon-tipon pa yan hanggang 26. So, nakakatuwa na kasama na tayo sa kanilang banding kahit nasa sa phone ko lang, sa video ko lang, di ba? Sasabihin ko sa inyo yung mga statutory holidays dito sa Hong Kong. Sa una hanggang sa pang-14, kung ano-ano ang mga yon. Ito, may love letter ako dito. Kung ano. Una, number 1 guys is January 1. First day ng January. Holiday natin yan. Next, number 2 is February 10, Lunar's New Year. Yan yung time na mag-start na yung Chinese New Year dito sa Hong Kong. Next is, number 3 is February 12. And number 4 is February 13. Yan yung the 3rd day and the 4th day of Lunar New Year. Chinese New Year yan dito sa Hong Kong. Mag-i-start siya ng February 10 guys ha. 10, 11 Sunday yan. Day off yan natin. Ilang araw na? 10, 11, 12 hanggang 13. Kasi 13 yung 4th day of Lunar New Year dito. So, 4 days nating labas yan guys, simula February 10. So, 4 na araw ang ating labas sa Chinese New Year. 3 lang sana, kaso yung Sunday napagitna siya. So, nagiging 4 na siya. Guys, ang ano dito, pag nataon sa Sunday yung off natin, is consider yun na pagka kinabukasan, labas pa rin natin. Kasi
plus 1 siya pag nataon siya sa Sunday, yung holiday natin. Number 5, April 4, Qingming Festival. Number 6, May 1, Labor Day. Holiday din natin yan. Number 7, May 15, the birthday of the Buddha. Holiday din natin yan. June 10, Chun Festival. Ewan ko anong pagka-pronounce nito. Isusulat ko na lang sa screen. July 1, Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day. Number 10, September 18, the day following the Chinese Mid-Autumn Festival. October 1, number 11, October 1, National Day. Number 12, October 11, Chungyung Festival. Number 13, December 25. Pero depende sa amo kung anong day ka palabasin. Kasi may option dito. Either December 21 or December 25. Pero yung kung susundin talaga, December 25 yung holiday natin. And December 26, a day after Christmas. Number 14. O, diba? Ang galing. So, guys, pag public holidays at saka statutory holidays natin, nakasali tayo, ano talaga yan, labas talaga natin yan. Hindi pwedeng hindi tayo lalabas niyan. Kung hindi man tayo palalabasin, babayaran tayo ng amo natin or papalitan nila yung day ng labas natin. So kung babayaran tayo, double pay na yan. May sahod na tayo that day, may overtime pa tayo na pay that day. So, huwag kayong pumayag na hindi kayo palalabasin, na hindi rin kayo babayaran. Pero, ibabayad yan guys sa pag salary time na iisahin yan sa sahod nyo. Hindi yan na after that day babayaran kayo agad. Hindi. Sa salary yan, iisahin lahat ng mga overtime nyo. Basta statutory holiday, mandatory yan lahat. Lahat yan ng helpers kasali. Dito naman kasi guys, pag yung mga everyday lang na overtime, lahat naman tayo dito overtime kasi yung oras ng trabaho guys, ang haba. Imagine mo mag-start tayo ng 6 o'clock, yung mga nagigising ng maaga na alas 6, matatapos ng 10 o'clock ng gabi, 11 o'clock ng gabi. Super overtime na yan guys, pero hindi yan counted kahit na ilang oras pa tayo magtrabaho araw-araw. Hindi yan tulad sa ibang bansa na 8 hours lang. Pag mag-over na dun sa 8 hours, overtime na yon. Dito kahit na mga 16 hours ka dito magtrabaho, 15 hours, hindi yun considered na overtime. 1 day lang yan ang sahod mo. Ganyan yan dito. Ganyan yung kalakaran dito sa Hong Kong. Kaya marami ng beses na nagre-request na kung pwede is bawasan yung oras ng trabaho kasi overtime na talaga yung mga helper dito. Sobra-sobra sa oras talaga kung magtrabaho, as in sagad-sagad, sobra pa sa sagad. Pero wala talaga, hindi talaga pwede yung mga hiniling namin dito na may oras yung trabaho, na mga ganon, na kung pwede ganito lang hanggang ganitong oras na magsimula, ganitong oras matapos. Hindi talaga pwede kasi yung mga family kasi dito may mga anak, may mga baby na mga nagtatrabaho sila, so hindi talaga tayo makapag-demand ng oras sa kanila kung hanggang anong oras lang tayo pwedeng magtrabaho. Kung hanggang anong oras tayo nila kailangan, doon tayo hanggang rin magtrabaho. Ganon yun kasaklap dito guys. Pero okay naman, bawi naman sa sahod, okay naman yung sahod dito. Kaya pag pumunta kayo dito, kailangan mayroon kayong motivation para lahat ng mga pagdadaanan nyo, lahat ng mga sakripisyo nyo dito is magiging matatag kayo dahil mayroon kayong goal sa buhay, mayroon kayong gustong matupad. Kaya kailangan pagdating nyo dito, isipin nyo talaga na kailangan yung magtiis, kailangan yung magtrabaho, kailangan
kailangan kayanin nyo lahat para lang sa goal na gusto nyong matupad, sa pangarap na gusto nyong matupad, sa mga anak na gusto nyong mapaaral, sa pamilya na gusto nyong matulungan. Lahat-lahat na guys, isipin yung mabuti. Isipin na lang natin yung mga magagawa natin kung magtatrabaho tayo at magtitiis dito sa Hong Kong. So, yun lang parati kong sinasabi sa mga papunta dito, magbaon talaga kayo ng pinakamahabang pasensya at pagtitiis, guys. Kasi pagdating nyo dito, hindi nyo alam kung ano yung mga pagdadaanan nyo. Kaya be ready na lang. Maging tatagan ang loob. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye! Happy New Year!